Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update sa laban mamaya, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So ilang oras na nga lamang po ang inaantay natin at magaganap na ang bigating sagupaan sa pagitan ng YouTuber boxer na si Jake Paul at ng former Unified Heavyweight Champion Anthony Joshua, kung saan nakatakda silang magtuo sa isang 8-rounder fight. Subalit ang nakakabigla nga po sa bakbakan na ito ay dahil ibinunyag ng promoter ni Joshua na si Eddie Hearn na may biglaan umanong pagbabago sa magiging laban ng dalawa mamaya, at yan nga po ay dahil mas malaki na lona umano ang gagamitin sa laban. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, ay ang standard size ng ring na ginagamit ng mga professional boxers ay 20 by 20 foot. Pero sa bakbakan daw mamaya ng dalawa ay 22 by 22 na daw ang gagamitin. Di hamak na mas malaki ito sa standard size. Hindi naman po inaamin ni Jake Paul na siya ang may pakana ng pagbabago sa size ng lona. Pero suspetsya ng mga fans na walang duda umano na si Jake Paul ang nasa likod ng lahat ng ito. Nang sa ganun umano ay mas malawak ang pagtatakbuhan nito mamaya, at syempre para mas mahirapan si Joshua na makorner siya at mahuli. Kaya naman kayo na lang po ang humusga dyan. Habang ang current undefeated WBC Light Heavyweight Champion David Benavidez naman ay hindi na itago ang pangangambang nararamdaman niya para sa posibleng sapitin ni Jake Paul sa bakbakan mamaya. Ayon kay Benavidez ay napakadelikado daw talaga ng laban na ito para kay Paul dahil hindi umano biro ang paglaban sa isang higanteng heavyweight knockout artist at former world champion na katulad kay Anthony Joshua. Sa kabilang banda naman mga idol ay hindi nga po natin maitatanggi na sa dinabi-dami ng gintong medalyang nasungkit ng Philippine National Basketball Team sa Southeast Asian Games ay ang naging panalo nila kahapon kontra sa koponan ng Thailand ay ang siyang isa sa pinakamatamis na gold medal para sa Gilas. Ito ay dahil maliwanag naman na pinagkaisahan talaga tayo sa buong laban kahapon ng dahil sa mga pabor na tawag ng referees para sa Thailand. At kasama na din dyan yung mga drama at magbabawal na paglaruin ng mga key players natin sa nasabing torneo. Subalit kung anong tamis nga po ang panalo na ito para sa ating bansa, ay ganoon naman kapait ang pagkatalong ito para sa Thailand. Bago po kasi ang gold medal game kahapon, ay sinabi ng Thai player na si Moses Morgan na wala daw silang ibang inaasahan kundi ang masungkit ang gold medal sa SEA Games na ito. Lalo pat sila ang host at panay silver medal lang lagi ang nakukuha nila. Kaya ang prediksyon nila sa laban ay gold medal talaga. Bukod dyan ay binunyag din ito na mahigit 3 buwan daw silang nag-ensayo at malakas daw talaga ang kanilang kupunan. Dahilan kung bakit kumpiyansa ito na sila ang magkakampyon. Pero sa kasamaang palad po para sa kanila ay buong pusong lumaban ang Gilas at hindi nagpatinag sa kabila ng lahat ng pandarayang ginawa nila. Man, SEA Games predictions. Y'all getting gold or what? What's up? Yeah, I mean, yeah, that's the goal, man. If I sit here and say anything less than that, man, I'll be wrong. But no, gold for sure. Gold for sure. That's why we doing it. We got the team to do it. You know, we've been preparing for this for 3 months now, and we have a great group.